Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Atty. Rowena Guanzon. Sabi niya, in fairness, there is Speaker Boji, very gentleman and working quietly. That's how you get a leader who only wants to work and not even become president. Your speaker is already fixed. Don't change it anymore. And Puno is hot. So, lumalabas dito, parang pinupuri ni Atty. Guanzon itong tahimik nga lang na Speaker Boji. Okay. Isiner ni Atty. Guanzon ang statement ng Speaker. Panawagan niya, parang Christmas message niya sa mga kongresista. Basahin natin ha. Ngayong papalapit ang Pasko, hinihikayat ko kayong lahat. Sabi niya, magpakatatag, maging liwanag, maging tulay ng pagkakasundo, maging dahilan ng pag-asa. Wow, ang gandang pakinggan, ano? Himay-himayin natin kung ano ba talaga. Dito ako na-attract yung sabi niya, maging liwanag, maging dahilan ng pag-asa. Okay. Liwanag versus dilim. Sabi ng Panginoong Hesus, I am the light of the world. Sabi niya, anyone who comes to me will not walk in darkness. Darkness symbolizes evil. Itong corruption na nangyayari sa gobyerno ngayon, that's evil, kadiliman. At ang liwanag naman is righteousness, kabutihan, pagsisilbi. So, ang tanong dito sa napakagandang mensahe o pahayag ng speaker, ang mga kongresista ngayon, papaano sila maging liwanag? Lalo na dito sa latest issue, yung bigla nilang sinuspend si Congressman Barsaga na nag-expose lang ng mga katiwalian. Yung iba doon, yung mga post niya in question, post pa niya nung civilian pa siya. To me, dapat huwag isama yun. Kasi he's just civilian nung mga post niya na yun. Dapat ang pagtuunan ng pansin, itong mga post niya habang congressman na siya. At ang nakikita kong mga post niya habang congressman na siya, ay yung mga paglaban niya sa katiwalian. Ini-expose niya ang kadiliman. Lumalaban sa korupsyon. Tapos isuspend niyo. Is that showing the light of Congress? Mabuti na lang may pang-anim na si Congressman Barsaga. May 5 na tumindig. Naging liwanag, naging pag-asa. Sino yung 5? Congressman Leandro Libeste, Congressman Marcoleta, Congressman Suntay, Congressman Nazal, sino ba yung Congressman San Fernando, poros mga Gen Z. To me, itong pang-anim si Barsaga, sila yung nagsisilbing ilaw. Of course, mayroon pang iba na to me, mga nagsisilbing ilaw. Na nagbibigay ng pag-asa sa taong bayan. Congressman Toby Chanco, Congressman Edgar Erese, Congressman Pulong Duterte, mga Duterte Congressman Isidro Ungab, yung mga lumalaban talaga sa korupsyon. But the rest, I don't know kung paano sila magsilbing ilaw ngayong Kapaskuhan. Paano sila nagbibigay ng dahilan ng pag-asa. May nakikita ba tayong pag-asa?
sa Congress na ito, o lalo na sa Marcos administration as a whole, for the next 3 years, depende na sa pananaw ng taong bayan. To me, ayokong maging negative, kailang medyo madilim ang nakikita kong kinabukasan natin kung hindi magbabago ang administrasyon ito. Sana magbago sila. Sana yung laban nila sa korupsyon walang pinipili. Sa ngayon kasi, ang perception ng taong bayan, may pinipili, selective justice yung kanila. Alam na natin, sino yung mga mastermind? Wala naman silang ginagawa sa mga ang kinasuhan, ang may warrant of arrest, may kinulong na. Mga pipitsuging except kay Saldico. Mga DPWH officials at contractors, yun lang. Plus si Saldico. Na ngayon, hindi na nila mahanap kung nasaan. How about the rest? Ang mga mastermind. Wala lang. May pag-asa ba to me? Wala. Kaya kawawa ang taong bayan for the next 3 years. Sa pananaw ko lang. Kaya lang, sana magdilang anghel ang ating Speaker of the House dahil maganda yung mensahe niya na maging matatag. Bakit maging matatag? Kasi nga, shaken ang integrity ng Kamara ngayon is inaamin ng Speaker na wala nang katiwa-tiwala ang taong bayan sa Kamara. Sa survey ng Pulse Asia, 97% ang naniniwala na talagang talamak ang korupsyon ngayon. At ang korupsyon na ito nagsisimula sa Congress. Both houses, but then, sa mga revelasyon ni Saldico, mas marami itong mga kongresista na na-involve. So, paano kayo maging liwanag? Mahala na kayo. Basta, sana, next year may pagbabago para mabigyan naman ng pag-asa ang taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood, libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. Salamat kayo sa Ginoo. Sige. Sabig! Ay, kalikapukat ka din. Kay ko ah. Tigla na ako. Ay, tayo. Naganin na lang bigay kay ma. Karon naman nagyod si ate sa pag-atop kay gitabangan lang sa iyang papa kay iyaning kuan kay wala siya iba na karon, so siya ra ang nagtukod ang iyang papa. Ang una na ako pasalamatan ang Ginoo. Kay di ko makabalay kung wala ang Ginoo. Ang sunod na ako nga pasalamatan ang kultura niya. Gatag dagan kay salamat kay sa imo. Dako kita salamat ba. Lagi nakigpuyo lang dai kati sa imong mama. Mo gyud na dai nagpuyo ra gid ko, nagluon ra gid ko. O pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama te? Dugay-dugay na gyud. O. So karon pa gyud ka nakabalay. Mo gyud dai. Pila na kabuk imong anak dete? 4. Upat na. So na kay mga estudyante. Na ko grade 9 o grade 4. Grade 9 o grade 4. So unsay panginubuhian nimo te? Ang akong bana driver ra gid sa sikat. Ga-drive ra sa sikat imong bana. Oo, so wala siya karon, so nagtabang lang imong papa sa imuha. Oo. So salamat kay te. Salamat sad.
Salamat sa ang nagkuha ani nga sin. Oo. Dagan kay salamat sir. Salamat kayo.